realities of understanding, practicing and living the victorious life that Jesus Christ has won through the cross of Calvary. The overflowing effects of our faith in Jesus will enable us to walk in new Christian attitudes, being led to obey His will. When we place our faith in Jesus, we are indwelled with the Holy Spirit who empowers us for victorious Christian living. Tayo po ay tumayo, tayo po ay nag-pray. Praise the Lord. Maraming salamat aming Ama sa hapon na ito. Kinikilala namin, O Diyos, wala kaming magagawa, maliban na Ikaw ang magturo sa amin, magbigay ng kaliwanagan, katotohanan, at magkaroon ng buhay ang iyong mga salita. Tulungan po ang iyong lingkod ng bawat isa sa iyong mga manggagawa na narito. Ikaw ang Diyos na nagdala sa amin. Naniniwala po kami, mayroon kang dahilan, mayroon kang good purpose sa aming mga buhay, maging sa mga anak mo, kung saan dadalhin ang mga aralin na ito. Tulungan mo kami maunawaan ito, O Diyos. Bigyan mo kami ng guidance, ng wisdom, mula sa iyo at sa banal na Espiritu, Panginoon. Pagaluhin mo ito sa buhay ng bawat isa. Dalangin namin, Lord, ang presensya mo ang magbigay daan sa aming kaisipan, sa aming puso, at tunay na mga salita mo ito ay matanim. Ito ay magbunga at patuloy na maging fruitful ito sa buhay ng bawat isa. Lahat ng ito, Panginoon, ay inaaki namin na maging matagumpay sapagkat kilala namin na Ikaw ay Diyos ng pagtagumpay. At Ikaw rin nagdadala sa amin sa katagumpayan. Kaya, Panginoon, Ikaw ang Diyos na aming pinupuri, dinadakila, niluluwalhati. Selyoan mo rin ang lugar na ito ng iyong kapangyarihan. Alisin mo, Panginoon, mga distraction. Alisin mo rin, Panginoon, ang antok, katamaran, o kakulangan ng pananampalataya. Dalangin namin, Lord, ang banal na Espiritu ang siyang maghari sa aming pag-aaral na ito para sa iyong glory lamang. In the name of Jesus Christ, Amen. And amen. Praise the Lord. You may be seated. Binigyan ako ng oranges pa. Napasa ko sa US araw sa US ng mga eskwela. May mga flu, 2/3 ng tuloy-tuloy, nag-ano sila, nag-shutdown ng klase. Kala ko dito lang maraming inuupo. Ang dami rin pala sa ibang bansa. Okay, so as I mentioned, yung lesson 1 ay dapat ito yung mauna. So, bawat lesson may ginagawa akong ganito introduction para maintindihan nyo ano yung pag-aaralan nyo for that particular lesson. So, sa lesson na to, sabi nga nun, good for the Christian to discover the spiritual realities of understanding, practicing and living the victorious life that Jesus Christ has won through the cross of Calvary. Maraming Christian hindi nila naiintindihan yung salitang napagtagumpayan na ni Jesus Christ. Yung pagkamatay niya sa krus. Paano niya ito i-apply sa buhay niya? Ito yung lesson. Maintindihan natin, may practice natin, at may demonstrate natin yung victory na yun. Kasi minsan, lumalago ang Kristiyano, pero you don't know, paano ba ang katagumpayan na yun? Diba? Paano ko siya maninigalan? At paano ko ito may papakita sa buhay ko bilang Christian? Sabi rito, the overflowing effects of our faith in Jesus are what enable us to walk in the Christian attitude. Ibig sabihin, yung pananampalataya na to, ito yung nagbibigay daan sa pagbabago ng attitude natin. Kasi lahat tayo galing tayo sa makasalanan sa liputan, may mga iba't ibang karumihan, bisyo, worldliness. Pero yung attitude na yon, nung na-born again ka, dala-dala mo pa yan actually. Kaya yung iba, masungit pa din. Diba? Totoo yan, di ba? Yung iba na, yung mukhang bibig niya, ganun pa rin. Parang hindi siya nagbabago. Yun yung mga dahilan na paano natin ito mapapagtagumpayan.
yung sinasabi yung attitude natin. Paano yung magiging winning, no? Magiging panalo. When we place our faith in Jesus, we are indwelled with the Holy Spirit who empowers us for victorious Christian living. So, isang pinakasikreto talaga, yung Holy Spirit mismo ang gumalaw sa atin. Now, meron tayong icebreaker. Give your reasons why Christian must realize the need for God to win in this earthly life. Ano mga dahilan kung bakit ang isang Kristiyano ay ma-realize na kailangan niya yung Diyos para magtagumpay talaga sa buhay niya dito sa mundo. Diba? Ano yung mga dahilan? Bakit? Diba? Bakit ang mga mananampalataya ma-realize niya? Who wants to answer? Volunteer. Siguro po, una lang po tayo lumayo. Malangis ko po sa Bible. Sabi po doon, yung mga salita po ng Lord, una, diba? Apart from the Lord, you cannot do nothing, diba? And then, sa Proverbs naman po, papagpapalala sa atin na the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, yung paglakad po natin sa Lord, napakadami po akong verse no, na tinuturo sa atin. Kaya nga po may salita, di ba, pag bago po tayo Kristiyano, paano po tayo tinaturuan yung Christian living, kung paano po tayo mamumuhay dito sa mundo. So, nakita naman po natin na kung wala ang Panginoon sa atin, hindi magiging matagumpay ang buhay po natin. And praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Sino ba? Praise God? Meron pa bang iba? So actually, ang tanong na ito ay sa Christian, no? Ibig sabihin, natanggap mo na si Lord, pero bakit kailangan ma-realize mo pa din na talagang kailangan mo siya? Diba? Kasi pag tinignan mo rin, maraming mga tao na hindi Kristiyano, pag tinignan mo yung buhay nila talaga, liability nila sa society, magulo yung buhay, kahit may pera. Sabi ko nga, mga estudyante ko, kunyari, nakakailang balik na, di mo, 80,000 plus ang tuition fee. Pero pinapagsak-bagsak lang yung mga klase. Di mo ma-attend sa klase. Kawawa naman yung mga magulang nila, di ba? Di mo, mababayad ng 80,000, tapos, di ba, apat na something, walang pinasa. Biglaan siya, 80,000 na naman. So, parang yung mga ganun, di ba? Hopefully, yung mga anak natin na pinag-aaral sa Pinas, walang ganun. Kasi, masakit yun, yung paaral ka ng paaral, yung pala, paulit-ulit. No? So, mga ganun ba, yung maraming loser sa mundo, ibig sabihin. Hindi mo alam kung paano sila magbabago ng buhay. Pag naging Christian, pwedeng may mga struggle siya sa buhay. Diba? Yun yung sinasabi natin. Yung need for God, dapat magkaroon ng realization. Diba? Na hindi ka lang magdidepende pa rin sa sarili mo, kundi kailangan mo yung Diyos. Amen? So, basahin natin sabay-sabay yung 1 Corinthians 15, 57. But thanks be to God who gives us the victory over our Lord Jesus Christ. So ito yung ating tema na verse. So verse 57, actually pati yung verse 58. Sabi po dito, develop the winning attitude. Bakit kailangan i-develop ng Christian yung winning attitude? Kasi lahat tayo nang galing sa mundo. Hindi natin nakita o na-realize yung paano mabuhay ng matagumpay. Pero pag naging Christian ka na, hindi ka naman pinamagic. Diba? Na parang ang minagic, nireset ka, parang ang computer.
na mawawala lahat ng luma, mababago ka, hindi gano'n. So, ibig sabihin, it will take time, it will be developed. Kaya yung winning attitude, dinidevelop siya. Nagkakaroon siya ng process sa buhay ng isang Christian. So, a victorious Christian is one who seeks God and to please Him in all His ways. Victorious Christians know that they are loved by God and desire to live for Him as a natural overflow of the love He has poured out on them. Napakahalaga na to na yung first paragraph na yan. Unang-una, sabi nga, mapagtagumpay ng Kristiyano. Sabi nga noon, one who seeks God and one he wants to please Him. Yung dati, we don't care for God. We don't seek God at all. Lalo na yung i-please me yung God. Lalo hindi natin gagawin. Pero pag naging Christian tayo, magiging matagumpay ka kapag nagsimula na to. You want to seek God. Kailangan matin ako ng bihis ngayon. Kailangan matin ako ng worship. Kailangan makinig ako ng lesson. So, may ganung tayo. Divine intervention. Tapos, sabi dito, they start to lead Him as a natural overflow of the love He has poured out on them. Halaga rin yung ma-realize ang isang Christian na mahal siya talaga ng Panginoon. Bakit? Kasi lahat tayo may mga weaknesses. Once, twice, thrice, pwede kang magsakuli sa kasalanan, mauwi ka sa kasalanan, magkamali tayo. Pero pag hindi mo na-realize na mahal ka ng Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Ibabangon ka niya uli. Kasi yung iba, may mga Christian, nakita sila na meron pa silang bisyo, ayaw na magpakita. Di ba? Parang sabihin, nahiya na akong matin kasi nakita niya ako ni brother. Naninigarilyo ako. Nakita ko ni brother, nakita ko sa inuman. Nagbabar ako. Diba? Yung mga ganyan, parang sa kanila, dead end na siya. Na siya, parang nabaril siya. Na hindi na siya makakabangon. Diba? So, dapat ma-realize ng Christian na mahal siya ng Panginoon. He might be going through the process, pero siyang struggle. But it's not the end, di ba? Amen ba? Palapakan natin ang Panginoon. So the primary key to living a victorious Christian life is faith in Jesus Christ. That faith in Jesus will drive us to develop a winning attitude every day. Sino Eagle TGH, mula sa iyo ulit. Hebrews 11:6, tapos kay Sister Rizal, 1 John 5:4-5. Pengi na. Para ikot tayo ulit. Hebrews 11:6. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Yeah. Praise the Lord. Next. 1 John 5:4-5. First John 5:1. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Verse 5. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Yan. So, pag nagtuturo kayo, lahat ng verses na to, yan yung pinanggalingan nito. Kumbaga, ito yung explanation na pwede kayong mag-isip ano yung sinasabi sa verses na yun. Kaya, halimbawa, pag victorious Christian ka, you have to please God. Nasa 11:6 yun ng Hebrews. Tapos, yung second line, the key to living victorious is faith in Jesus Christ. Nasa ano yan? 1 John chapter 5, 4-5. So, madali lang mag-aaral. So, pag binasa niyo yung verses, yun yung paliwanag sa naunang statement. Laging gano'n. Now, of course, you can add verse and you can expound. Nasa inyo yun pag nagtuturo na kayo. Now, may tanong din tayo, kailan yung magiging experience
or an example of a winning attitude for God's glory. So, sino rito yung gusto magbigay ng example na nararanasan niya na ito ngayon? Na ito yung naging pagbabago niya dahil na-realize niya, ito pala yung totoong maging Kristiyano. Parang sasabi natin ito yung winning attitude. Marami yan, pero isa lang siguro, isang example lang sa buhay niya. Mr. Sally daw po. Sister Jessa, tumatawa eh. Sa akin po yung realization po ng always God is good all the time. So, sa lahat po ng mga challenges, yung ups and down ng career ko, ng life ko, spiritual life ko, lagi po pinangahawakan, God is good all the time. Kaya ngayon tinuro ko rin po sa PS na yung isang hari, di ba, naputol yung daliri niya, yung isang servant niya, lagi niya sinasabi, God is good all the time. So, nung time na, nangangas na naman sila, yung isang servant niya na laging sinasabi, God is good, kahit nasaktan na siya. Nung sumunod, pinakulong siya, pinupong siya. Pero nung sumunod, hindi na siya kasama sa pangangaso. Nung sumunod na yon, napunta sila sa isang liblib na mga cannibal. So, yung hinahandog. So, lahat ng kasama ng hinahandog ng cannibal. So, make the story short, yung hari na yun, nung siya na yung ihahandog, dahil may dungi siya, hindi siya pwedeng kainin ng mga cannibal. So, na-realize niya yung servant niya na God is good all the time. So, pinuntak niya yung servant niya at tinanong niya, bakit gano'n ang ganun attitude mo pa rin? Kahit pinakulong kita, ginawa pa rin kita ng hindi maganda, lagi mong sinasabi God is good. Sabi niya, God is good. Kung sinama mo ba ako sa pangangaso, kompleto ang buong katawan ko, tinakain din ako. So, God is good. So, sa winning development po ng attitude ko sa buhay, God is good. Lumipat ako ng career, nawalan ako ng trabaho, nagkaroon ako ng trabaho. Always God is good. Nawala ang tatay ko, nawala yung mga bagay na inaano ko sa sarili ko. Pero always God is good kasi truly God is good sa ginagawa niya sa buhay ko at sa mga taong nakapatigid sa akin. So, salamat din sa Panginoon at isa rin po pinagpapasalamat ko kasi sa trabaho ko po, lagi ko pong sinasabi sa mga kasama ko po, mga ano po sila, mga Muslim, lagi ko nga sinasabi, may kanta siya sa akin eh, be happy, don't worry, be happy. Kasi marami kami mga project na, syempre maraming trabaho, pero lagi nila ako nakikitaan na masaya pa rin ako tapos one time na nakikita niya ako na na-stress ako, pinatutug niya ako ng be happy, don't worry, be happy. So, yun po yung pinakamaganda na naglayin natin eh, always God is good all the time sa ating buhay. So, salamat po. Amen. Praise the Lord. Tama natin. Siguro maganda yung life verse mo yun, Romans 8:8 na. All things work together for good. So, life is good. Maganda yung winning attitude na yun. Ma-realize mo na ang Diyos ay talagang mabuti siya. Na kahit ano nasa negative end ka na, nasa trouble ka, nasa sakit ka, good pa rin ang God. Hindi siya nagbabago eh. Hindi pwedeng mabawasan yung power niya, mabawasan yung grace niya dahil sa sakit natin o dahil sa pagkakamali natin. It will never happen. God is still good. Amen? Paramaan natin ang Panginoon. Second point, sabi dito, is demonstrate the victory through Jesus Christ. So yung una, develop the winning attitude. Pangalawa, demonstrate the victory through Jesus Christ. Bakit kailangan gawin ito na isang Christian? Kasi nakakaya yung mga Christian, sinasabi nila sa bibig nila, Christian sila. Pero hindi ma-demonstrate ng buhay nila. Diba? Na sila yung totoong Christian. Kaya kung napagtagumpayan ni Jesus Christ lahat, why a Christian can be a loser? No? Can be defeated. Dapat hindi. Diba? So, it's essential that we stay connected to Jesus so that we stay strong in our faith. He is our life source. Pakibasa nga doon, Sister Irene. No? John 15. John 15:4-5.
Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Yan, praise the Lord. Thank you very much. So dito, sabi nga, demonstrate the victory of Jesus Christ. So yung connection, yan ang malagay yung sinabi dyan. Stay connected with Jesus. Kasi, sabi ng John chapter 15, we have to connect with the vine. We have the branches. We cannot do anything apart from Him. Pag humiwalay ka sa Kanya, wala kang magagawa. Di ba? So, mahalaga yung stay connected. He is our life source. Sabi dito, part of living a victorious Christian life is continuing on in the sanctification process that started at the moment of salvation. Yung sinasabing sanctification, napag-aralan na natin dati yan. Pag narinig yung salitang sanctification, ito yung separation. No? Parang iniiwalay yung mga Kristiyano, yung dating buhay nila, na magsimula silang mabuhay ng may holiness. At sino gumagawa nun? Panginoon. Yun yung mga dati mong gustong gawin sa mundo, nagkakaroon ka ng parang nawawalan ka ng appetite. Yung mismong desire mo, nawawala siya. Yun yung sanctification. God only do that. Kaya pag hindi mo siya nararanasan, you have to pray for it. Kasi posible na yung mga maraming Christian, they experience those things. Pero ikaw hindi. Hindi totoo yun. No? Kasi lahat ng Christian, nagkakaroon ng process of sanctification. At ito yung nagiging dahilan na pag nag-start tayo sa pagtanggap natin sa Panginoon, at the moment of salvation, yun yung sinasabi ng Panginoon sa 1 John chapter 5, na you became God's property. Anak ka na ng Diyos. At hindi ka pwedeng salingin ng kaaway. Bakit? Tinanggap mo na si Jesus. Diba? So magsisimula na yung process ng Diyos sa'yo. Yung process ng kaaway sa'yo, inan niya na yun. Klinak niya na yun. Now you are covered with the blood of Jesus. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So basahin natin ito, nakalimutan. Romans 6:19, tsaka 22. Romans 6:19, I am using an example for everyday life because of your human limitations. Just as you used to offer yourself as slaves to impurity and to ever-increasing wickedness, so now offer yourself as slave to righteousness, leading to holiness. Verse 22, but now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the benefit you reap leads to holiness, and the result is eternal life. Yeah, thank you very much. Sa Romans chapter, ito yung buhay natin dati. We are slave of sin. Napakadaling gumawa ng kasalanan, sabi ng Romans 6. Slave ka ng kasalanan, wala kang magawa. Diba? Wala kang magawa. Kahit gusto mo na umiwas, dahil slave ka niya, gumagawa ka pa rin ng kasalanan. Yan ang sinasabi niya. So yung process na paano ka makakalaya doon, magiging slave ka ng righteousness, yun yung sanctification. God ang kinkilo sa atin para yung dating slave tayo ng sin, sinful desire, sinful nature, sinful acts, yun yung kakalisisan tayo ng Panginoon. No? Yun yung sanctification process. Yung desire na yung mawawala. No? Yung dating gusto mong gawin sa bisyo, nawawala ka ng appetite. No? Kaya, unto righteousness, and in the end, sabi nga doon, eternal life. Diba? Eternal life. Bakit? Bakit ito gagawin ng Diyos? Yun ang tanong. Kasi, may buhay na walang hanggan tayo. Yun ang totoo. Ano kayo? Bound to heaven. Bakit ka mabubuhay sa lupa na talunan ka? Hindi ito talaga yung bahay mo, yung tahanan mo. Ang buhay mo talaga, buhay natin talaga, papunta ka sa langit. Nare-realize nyo na ba yun? Dapat nare-realize mo yun.
Kaya God is good all the time. Kasi alam mo, hindi ka taga rito eh. Di ba? Kahit sabihin mo magkasakit ka, ilang araw lang yan. Di ba? Mawalan ka ng pera, minsan lang yan. Di ba? Mawalan ka ng trabaho, marami pang trabaho. Di ba? So, it doesn't matter. Bakit? Eh, anak ka ng Diyos. Diba? Anak ka ng Diyos. Ikaw ay mapagtagumpay. Amen? Amen. Sabi nga sa katabi niya, ikaw ay mapagtagumpay. Yan. Mayroon tayong tanong ulit. Can anyone give his or her testimony of at least one victorious life experience as a growing Christian? Yan. Siguro marami yan. Sino gusto magbigay isa lang? Ano yung isang bagay sa buhay niya na napagtagumpayan niya talaga? Na pwede niyang i-share. No? Yan. As a testimony. Sino gustong wala nga pagtagumpay dito. Hello po. Sa akin po pas is, hindi ko po kasi nakilala sa Panginoon. Akala ko po yung every Sunday ko po na pagpunta sa simbahan is nababawasan yung kasalanan ko. Tapos parang obligation po siya for me. Pero noong nakakilala po ako sa Panginoon, doon ko po na-realize na it's all about because you love God, yung pagsisilbi mo po sa Kanya. And then yung pag-attend po ng mga worship services. So, victorious sa attitude po yun na ginawa po sa akin ng Panginoon kasi from blinded po is talagang pinakita niya sa akin kung ano yung tunay na pag-worship sa Kanya. And then another din po is yung akala ko po noong unang nakakilala po ako sa Panginoon is hanggang doon na lang po ako, yung bang hindi ko naman po kaya na magsalita pag Bible study, hindi ko naman po kaya na mag-serve sa Lord, parang mahihain naman ako, ba't po ako nag-usher din, parang ganun po ba? Parang na ano po, yung mababa po yung pagtingin ko po doon sa abilities ko po bilang isang tao. Pero praise the Lord po kasi ang Lord po yung nagtalaga po sa akin para po pumasok sa mga ministry, para po magkaroon po ako ng love when it comes to serving Him. At tinanggal na rin po ng Lord yung pakiramdam po na you are serving God kasi yung mga kasama mo sa paligid mo is nagsiserve din sa Kanya. So, yung personal po na pag-serve po para sa Panginoon. Yun na. Praise God. Salamat namin ang Panginoon. Sino pa po? May gusto pa mag-share? Si Brother Selwyn daw. Brother Selwyn. Wala ba? Alam mo sinasabi sa akin. Tanggalan to. Pawis. Wala yan, Tong. Praise God po. Magandang hapon po sa lahat. Siguro po ang na-realize ko po dito is yung the Word of God is not only contained in me po. I remember po when I am a new Christian po, parang ang Word of God is always parang it is sa akin lang. Hindi ko siya kaya i-share sa mga kapatid ko o sa mga taong kakilala ko. But then, when I grow as a mature Christian po, and becoming part of the ministry, I believe ang God po ang nagturo sa akin kung paano ko siya i-share through Bible study. And yung whenever I go for vacation po sa Philippines, lagi ko pong desire na magkaroon po kami ng gathering para po magkaroon ng Bible study. And I am blessed po na I am able to share din po yung Word of God sa aking mga kapamilya. And they saw me na parang, I remember po nung last ko pong uwi, I was able to gather po yung previous company ko po. So, when I was asked, sabi niya, parang in-invite ako ng isang malapit sa akin na parang magkaroon ng parang celebration po, or kasi po parang 10 years kami hindi nagkita-kita. But then yung doctor ko parang nakikita niya siguro sa sa Facebook ko or sa aking mga post na parang may kinalaman sa Lord. Sabi niya sa akin ay, pastor ka na ba? Sabi ko, hindi po, pero binago po ako ng Lord. So parang, alam ko po kung saan po papunta yung invitation, pero hindi na po nila tinuloy kung saan pupunta. Pero praise God po dahil
yung Lord ang nagbigay po ng way para yung mga tao po na hindi nila nakikilalang mabuti ang Lord ay mag-reflect din po somehow para sa buhay ko po para mas makilala din nila. Yun lamang po. Praise the Lord. So, maganda yan ha. Alam nyo yung sinishare katulad ni Brother Selwyn. Minsan, alam nyo pag binati ka ng dati mong friend, o sabihin mo, colleague or anyone, na, oh, Kristiyano ka na, o ano ba nangyari siya, papastor ka na ba, o pari ka na ba? Minsan akala natin negative siya. Pero sa winning attitude, God has opened the door. Sa pagbati sa inyo niyan, that's the time that gustong gawin ng Panginoon, mag-share ka. Diba? Minsan, ang dating sa'yo, ano yun eh, bakit ka pinapersecute? Bakit ka pinagsasabihan? Pero ang totoo nyo, God wanted you to speak up who you are. God wanted you to use the time and opportunity to share. Yun po yung winning attitude. Minsan akala mo, ba't ako pinapersecute ito? Diba? Akala mo negative, pero hindi. Hindi alam ng Lord yun kung wala siyang purpose. Diba? Yan yung winning attitude. Na ma-realize mo, buti na lang binati ako nito. Manda ka ngayon. Diba? Manda ka ngayon. Ano ba? Kaya ako, diba? Ganun yun. Yun ang winning attitude. God has opened the door to use you at the time. No? Kahit sino pa yun. Diba? Then, point number 3, doing God's work with excellence. Sabay-sabay natin basahin verse 58. Therefore, my dear brothers, be steadfast and immovable, always accepting the word of the Lord, because you know that the work that you do for the Lord is not wasted. Praise the Lord. So, siguro, tumaan tayo sa mga grading, di ba? Merong very poor, may average, may good, may better, may best. Tapos meron pa outstanding. Tapos meron pa pala excellent. Di ba? So, pag tinignan mo, ang pinakamataas pala, excellent. No? Sa salita ng Diyos kasi binanggit dyan, always excelling in the word of the Lord. Because you know that the work that you do for the Lord is not wasted. So yung salitang excellent, ito yung pinakamataas na pwedeng ibigay na papuri, parangal, o the best that you can do. At ito ay binabanggit sa ating mga mananampalataya kung paano tayo ay gagamitin ng Diyos in the work of the ministry. Kaya dito sabi nga, living by faith, we can walk in Christian victory in serving God, knowing that we will be with Christ in the future. We make daily decisions that bring glory to God and serve Him willingly to invest in God's kingdom. So lahat ng ginagawa natin sa Panginoon is not wasted. Pero sabi ang gano'n, hindi lahat ng naging Kristyano nagkaroon sila ng desire na mag-invest sila sa kingdom of God. Hindi ko alam kung nabasa na nila yung verse 58, pero pag nabasa mo yan, challenge sa'yo yan. Kasi baka ang sipag-sipag mo sa workplace mo, sipag-sipag mo magturo sa mga estudyante, sa secular, pero wala kang naturuang Kristiyano o mananampalataya sa labas. Diba? Loser yun. Kasi sayang yung talent na binigay sa'yo, galing-galing mo. Yung pala, ang secular lang sa mundo ang nakinabang sa'yo. Hindi ka nag-excel kay God. Diba? So, samantalang lahat ng ginagawa natin sa mundo, walang halaga. Ang may halaga lang, yung ginawa mo kay Jesus Christ. Diba? Doon lang dapat tayo maging excellent. Amen? Pakibasa nga natin to, Colossians 3, 1-2. Colossians 3:1-2. Since then you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. Yeah. Next verse natin. And thank you. 1 Corinthians 13:1-3. If I speak in the tongues of men or of angels,
but do not have love, I am only resounding gong or a clanging cymbal. 2. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains but do not have love, I am nothing. 3. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Praise the Lord. So dito sa dalawang verse na to, sa Colossians, ito yung sinasabi na if you have been raised with Christ, kung ikaw ay totoong naging Christian, sabi gano'n, magbabago yung pananaw mo. Magbabago yung isip mo, magbabago yung ambition mo, magbabago yung mga desire mo sa buhay. Di ba? Pag hindi pa nagbabago yan, question yan. Baka hindi pa tayo totoong naging Kristiyano talaga. Kasi if anyone, di ba, sabi nga nun, have been raised with Christ, talagang magbabago yung mga pananaw mo. Imposible na hindi siya nagkaroon ng effect sa'yo. Imposible. Di ba? Sabi naman dito sa 1 Corinthians 13, ano yung pinaka-excellent na evidence sa isang Christian? Kahit napakagaling mo, napakatalino mo magsalita, lahat ng wika kaya mo, di ba? Napakatalente mo, pero kung wala kang love, di ba? So yung excellence ng God ay nai-demonstrate pa rin sa love, di ba? How we love God, how we love each other, how we love our neighbor, di ba? Kasi pwedeng magaling tayong magsalita, pero baka wala naman tayong love talaga, di ba? Hindi tayo nakakadama ng totoong pag-ibig sa kapwa natin. So, hindi rin siya totoo, di ba? Hindi tayo excellent sa harap ng Panginoon. Kasi sa 1 Corinthians 13, sa 1 to 3 pa lang, bago niya define yung love, sinabi niya, ito yung totoong importante sa akin. Hindi dahil sa galing nyo. Dapat may pag-ibig talaga kayo. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Ngayon, meron tayong tanong, what do you think is the best motivation in serving the living God? Magandang tanong ito. Ano ang pinakamahalaga sa sarili mo na motivasyon no? Or motivation na maglingkod sa Diyos? Yan. Sino gustong sumagot? Sister Joanne? Ang best motivation po sa akin ay yung recognition ng Lord sa lahat ng ginagawa ko. Yun po yung unang-una. At ang second best po ay yung makita po ng family ko, ng asawa ko, lalo na si Uzi, yung pagsisilbi ko po sa Lord. Kasi pagtanda po ni Uzi, gusto ko din po siyang nadilig ko din po sa Lord. So yun po yung ano ko po, best motivation. Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Sino ba yung gustong sumagot? Brother Billy. Kapunan niya naman yung mga naantok ha. Inaantok mga kaya sa akin po talaga, the best motivation po to serve the living God is always to look to Him po. Kumbaga, kasi sa totoo lang po, kung titingin ako sa mga tao, titigil po talaga ako sa paglilingkod sa Lord. Pero bilang servant ng Lord, lagi kong titingnan yung Panginoon sa lahat ng bagay ko. So si Lord yung pinaka-the best motivation ko na sa Kanya ako mag-focus, siya ang tingnan ko sa lahat ng gagawin ko. Kasi po, patagal na rin po ako naglilingkod sa Panginoon And as a servant of the Lord, lagi ko po sinasabi sa sarili ko na kailangan pag naglilingkod ako sa Lord, kailangan i-feel ko na ito na yung last na paglilingkod ko sa Kanya para maibigay ko yung pinaka-the best sa Kanya. So, yun po yung pinakasagot ko, tingnan si Lord. Amen. Sino ba po? O, isa pa. Sister Laika. Sige. Siguro sa akin, ang best motivation ko sa paglilingkod sa Lord, yung sabi nga yung the sufferings of this present time are not worthy to be compared for the glory which shall be revealed on us in the last day. So, sa akin, yun yung tinitingnan ko kahit nga sabi yun, di ba? Kahit marami tayo dito pagsubok sa buhay, dahil kasama naman natin ang Panginoon, ating itong mapagtatagumpayan, yung
pagdating ng tamang panahon na ang Panginoon ay kukunin na tayo. So yun yung magandang motivation na tinitingnan ko. At laging tumingin namin at pagpatuloy sa Panginoon. Sister Laika. Good afternoon po. Ako po, personally, talagang naramdaman ko yung motivation to serve the Lord is because of my love to God. Una-una kasi si Lord yung namahal sa akin. So, alam mo, napapagod din ako kasi I'm still in my flesh. Napapagod ako. Sumayaw, minsan napapagod din ako. Practice. Pero yung motivation na kasi mahal ko yung serve. Mahal ko ministry, mahal ko sumayaw sa Panginoon, mahal ko yung ginagawa ko kay Lord. Kaya kahit napapagod ako, nilarinig sa akin na Lord, don't worry anak, I will renew your strength. And because of the joy, yung binibigay sa akin ng Panginoon, and then yung peace, bakit ako nagpapatuloy sa Panginoon. And at the same time, alam niyo po, hindi lang po ini-impart sa akin ni Lord na mag-serve ako inside the church. Ang isa pong binibigay sa akin ng Panginoon talaga, yung binibigay yung burden sa akin to serve the Lord is yung to do the Great Commission, which is outside the church. You need to reach out yung mga lost souls. Kasi isa yan sa pinaka-ministry mo. Hindi ka lang dapat sasayaw ka lang, hindi ka lang dapat inside the church ka lang kita gagamitin. Even outside the church, gagamitin din kita. So yun yung naging motivation ko na even though, sabi nga, hindi ka man po ma-appreciate ng mga tao. But the Lord is the rewarder. Si Lord pa rin po ang mag-a-appreciate po sa atin. Hindi natin kailangan yung appreciation ng tao. Hindi natin kailangan yung reward ng tao. Ang kailangan po talaga natin is, Lord, this is for your glory. Kaya ako ito ginagawa. At the same time, Lord, kasi mahal kita eh. And thank you, Lord, sa joy na binibigay mo sa akin. Alam niyo po, hindi ako natatapos na porket alam ko itong ginagawa ko sa ministry. Alam niyo po, dahil sa pagmamahal ko sa Panginoon, kahit sa bahay, nag-aaral pa rin ako. Kasi nakikita ko, di ba pinapanood mo, nag-aaral ako ng mga ibang patterns na tama yung ibang patterns ng mga worship tools para mas maitulong ko pa po sa mga dancers. Kasi mahal ko po talaga. And then alam niyo po, kapag may training kami o kaya may mga practices kami. So, ginagay ko rin po yung mga iba, lalo po yung mga newbies, yung mga bagong mananayaw. And then, thank you po for the patience na naturuan kami. And then sabi ko, glory to God, praise God. Alam mo, kasi gusto ko lahat tayo wagi for God's glory. So gusto ko, hindi lang ako dapat nakakaalam ko ano yung best para sa Bible. Gusto ko lahat tayo will do the best for the Lord. Kasi the Lord deserve niya yung excellent natin. So yun po, yung pag-ibig ko po talaga sa Bible. Glory to God. Ako po, ang pinaka-motivation ko po sa pag-serve ng Panginoon is to please the Lord po. Yun po talaga yung every time po na may nag-asa ang love, i-akin ko sa ganito. Ang lagi ko pinag-imay sa sarili ko, if I'm saying yes to God, hindi sa tamang yun. Yun po yung, kahit minsan, pag may nag-serve sa akin, pwede ko mag-share sa ganito, ganyan. Pero may part sa akin parang, kasi syempre, pag naka-assign ka, hindi naman pwede lang, ito na yung topic mo, go ka na. Talagang maglalaan ka talaga ng time, to study, and to prepare ka talaga, and to take sa lahat ng time mo. So minsan parang may part sa akin na pagpahinga mo yan, pag-pagod po tayo na sa trabaho, pero yun po, parang lagi po akong kinakausap ng Panginoon na pag may nag-invite sa'yo, hindi ka naman sa tao talaga nag-yes. Nag-yes sa Panginoon. So yun po yung verse na, di ba lahat naman tayo gusto natin marinig one day sa Panginoon yung Jordan, may good and faithful servant. So yun po yung pinakamalili to please the Lord po sa lahat. Thank you very much. Yung hamon pa ba? Ayan. Ayan, praise God. What motivates me on serving the living God is mas naunawaan ko ngayon ang sakripisyong ginawa ng Lord. Tapos na. Is na-realize na kahit sa bagay ng pag-serve na ginagawa. May pagkakapatuloy sa mga sa Tissue. Within the end of all the statement is, now just to serve the Lord.
Praise the Lord. Bakit kasi malagay yung tanong na to? Kasi pag naglilingkod tayo sa Lord, marami yan sakripisyo, sa totoo lang. At yung sacrifices na yun, it can stop us or it can hinder us. Pero pag meron kang motivation na kailangan gawin ko dahil Panginoon ang pinaglilingkuran ko diba? So, yung motivation na yun, magdadala sa iyo na ipagpatuloy mo siya. At gagawin mo yung the best para sa Kanya. Kasi yun yung motivation natin. Okay, palapakan natin ang Panginoon. So, in conclusion, sabi nga dito, Christians are bound to proclaim God's victory. Sabay-sabay natin basahin ito, 1 Peter chapter 2. People for his own possession. Let me proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. So, sabi nga dito, we receive God's mercy and grace to be in His kingdom. And we have to be a living testimony proclaiming the victory of Jesus Christ with excellence. Kasi dito sa verse na to, binanggit niya talaga yun. Biro nyo yung second line na to, yung verse 10. Dito pa lang ma-realize natin na paano na lang kung hindi tayo tinawag ng Lord. Diba? Sabi niya no? Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you receive mercy. So kung kasama tayo sa mga hindi tinawag ng Lord, maaaring nasa mundo tayo. Diba? Hindi tayo nagkaroon ng awa at biyaya ng Panginoon. Kaya pag na-realize natin ito, sabi nga nun, you are a chosen race, a royal priesthood, holy nation, people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you. Kaya ang lahat ng Kristiyano dapat mag-excel talaga sila. Diba? Kasi pinili sila ng God. Diba? Out of the billions of people. Diba? Kasama ka doon sa chosen generation. No? Chosen special people of God. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So, basahin natin natin prayer focus. I pray that God will continue to work in the life of our believers every day with the demonstration of the power of the Holy Spirit. I pray that the evidence of the attitude of practical demonstration for Christians to live in